ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala. Ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Kurbahan mo, magmadali ka sa pagyaman, patay ka kaagad. Kasi para yumaman ka, meron ka agad bulto-bultong pera, di ba? Mayaman ka na agad. Saan ba nandun ang bulto-bultong pera? Eh di sa central bank, sa bangko, di ba? O hindi mo tapin mo, yayaman ka, pero tinan mo kung makalusot ka, baka patay ka na agad. Pero yung tapat na tao, sasagana sa pagpapala. Sa espiritu, sa kaluluwa at katawan. Tapos buhay na walang hanggan. So ano gusto mo? Kasi ikaw ang pinapipili eh. Misa ka lang mabubuhay. Sige, misa ka lang mabubuhay. Hindi na uulitin. Binigyan ka ng chance dito sa lupang ito na pinag-aharian ng dyablo. Ang Diyos nag-ahari lang sa iglesia, tunay. Sa tunay pa, sa peke, hindi. So, saan nag-ahari ang Diyos ngayon? Sa tunay na iglesia tinayo niya. Hindi pa siya nag-ahari sa mundo. Ang nag-ahari pa dito, si Lucifer pa, si Satanas. Pero malapit na matapos, konting panahon na lang eh. So sige, kaya dito sa lupang ito, kapighatian eh. Sabi sa John 16:33. Dito sa lupa, kapighatian kayong tunay na Kristiyano. So huwag kang maghanap na sumusunod ka sa Diyos eh. Magiging happy ka pa rin. You cannot be happy in both worlds. Pipili ka talaga. Pag ikaw ay tunay na magpapakabanal, uusigin ka. Mahihirapan ka, magtitiis ka, magtitiyaga ka. Hindi pwede rito, gusto mong pumunta sa langit, easy-easy. Hindi ganun yun. Magpapagal ka. Nasa 1 Corinthians 9:27. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan. Kasi sa katawan, nandun ang lahat ng kasalanan. Sa katawan, nananahan. Kaya hindi, pag inalis ng katawan, sa pupunta kaluluwa mo. Wala na. So yung kaluluwa at espiritu mo nasa katawan. Eh nandiyan ang lahat ng kasalanan. So, para hindi makagawa ang kasalanan sa katawan, ano sabi ni Pablo? Hinahampas ko ang aking katawan, kinukontrol niya yung lust of the flesh. At aking sinusupil. Susupilin mo, huwag kang papayag. Baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ako rin naman ang itakwil. Kaya ako, takot na takot ako eh. Kaya ako yung nagiging best example sa pamilya ko. So pag nakita ng mga anak mo, asawa mo, totoo ka, miski hindi ka magsalita, magiging totoo din sila. Bakit? Eh nakikita ka eh, totoo ka eh. Nakakahiyang hindi magpakatotoo eh. Tinan niyo yung gobyerno ni Noynoy. Maganda ang pamamalakad ni Noynoy, nakakahiyang gumawa ng masama. Kita mo sa custom ngayon, binabanatan na ni si Biason, yung anak ni Biason, nalilinis. Tingnan niyo lahat ng iba't ibang lugar ng agency o lahat ng cabinet members ni Noynoy, gumaganda takbo. Kita mo ngayon, may bangayan, di ba? Pero hindi sila mananalo sa Diyos. Panahon na, payback time na. Lumabas na ang Diyos, inaayos na ang mundo ngayon. Bawat bansa, inaayos na ang otoridad. Kasi meron ng general crisis na rebellion against authority. Sa Syria, patindi ng patindi. Titindi ng titindi yan. Ang Middle East, magkakagulo. Kasi kailangan lumabas doon ng Antikristo. Paglabas ng Antikristo, sosolve ng problema. Makikita nila, ang galing nito. Politically, spiritually, religiously, ang galing. Magpapakilala siya si Jesus Christ. Tatanggapin siya, kaya nga Antichrist eh. Ngayon, pag in-announce niya yung religion niya, ang religion niya siya eh. I am God eh. Yun ang religion ni Lucifer, I am God. Di ba yun ang gusto niya, sabi niya? Sa Ezekiel 28. Ito istorya ni Lucifer eh. Anak ng tao, panaghuyan mo ang hari sa Tiro. At sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos. Iyong tinatataka ng kabuuan na puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Biruin nyo ha, puno ng karunungan, full of wisdom. Napakatalino nito si Lucifer. Perfect in beauty ha, sakdal sa kagandahan. Tingnan nyo mabuti yung mga idol nyo sa music. Yung Guns N' Roses, sina The Beatles, ang popogi, ang gagaling ng forma. Ang gaganda ng forma, di ba? Si Lucifer ba? Ano ba forma ni Lucifer? Perfect in beauty. Ang galing tumugtog nito. Alam niyo ba na Tiberius and Diphos was prepared before until there is iniquity in your heart, sabi ng Diyos sa kanya. Musical minister to. Ang galing nito sa rock. Mga metal rock. Mga lahat ng acid rock, metal rock. Ang galing nito. Hip-hop. Rap. Kaya ngayon, naka-gay prop na si Lucifer, malapit na to. Ikaw ay nasa Eden. Nahalamanan ng Diyos.
lahat ng mahalagang bato'y iyong kasuotan. Ang sardio, ang topasyo, ang diamante, ang berilo, ang onyx at ang haspe, ang sapiro, ang esmeralda at ang karbungko, at ang ginto, ang pagkayari ng iyong pandereta at iyong mga plauta. Ito sinabi ko, thy tabrets and thy pipes. Yung mga pandereta at mga plauta inapa sa iyo sa karawan na ikaw ay lalangit ay nangahanda. Pero hindi na matutuloy. Tumakbo yung pinaghandaan. Umatras Hindi nakatagal. Nawala ng ilaw, bumaksak. Ibabaksak sa tribulasyon to. Pupusisin yung Antichrist. Ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagtanhik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal o perfect sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin. So, nung lalangin ng Diyos si Lucifer, perfect. Walang kasalanan. Napakabait, napakabuti, napakamasunurin. Perfect in beauty, full of wisdom. Hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Nagsawa. Umatras na, tumakbo, umurong. Di ba sabi ng isang prophet, huwag kayong uurong, huwag kayong aatras, magtiis kayo, magpatuloy sa pananampalataya. Pagkat marami din sa atin dito ang baka bumaksak. Kasi hanggang ngayon, hindi pa talaga tapat. Checkin nyo sarili nyo. Wala naman magdidesisyon kundi ikaw at ang Diyos lang You have to work out your own salvation. Kanya-kanya tayo ng pananampalataya, kanya-kanya tayo ng pagsunod. Nanonood lang ako. Ang sabi ng Diyos, turuan nyo silang sumunod. Di turuan mo muna sarili mo. Pag naturuan mo na yung sarili mo, pwede mo naturuan ng iba. Hindi mo pa natuturuan sarili mo, at lakas ng loob mo magturo sa iba. Di ba yun yung sabi? Tinitignan mo, may puwing ang mata ng kapatid mo Hindi mo tinitignan kung may puwing ka. Alisin mo muna yung puwing, so kitang-kita mo na yung focus. Magnified na magnified, meron kang puwing sa mata. Wala na nakatapal na malaking muta sa mata mo So, linisin mo muna sarili mo. Maging banal ka muna, magpakabanal ka. Siguraduhin mo na susunod mo lahat ng utos ni Kristo. O pwede mo na sabihin kahit kanino. Brad, ikaw magnanakaw ka ng ikapo. Dahil, bakit mo sasabihin? Hindi ka nagnanakaw, di ba? Ikaw, ayaw mo magpakabanal. Nagpapakabanal ka, kaya pwede mo na sabihin. Pero kapag sasabihin mo, kapariseyo ka, mapuputing, akala mo, puti-puti nung nicho mo. Pero ang loob nun, puro kalansay, mga mababaho, naaagnas na laman, puro uod. Maputi ka lang sa labas, kunwari ka lang. Pero yung kaloob-looban mo, madumi. Hindi ka seryoso. Ayaw mo talagang sumunod siya. Ba't ka nagkristyano? Dapat pag nagkristyano ka, kristyano. Tagasunod ka ni Kristo dapat. Ang nangyayari, hindi Gusto mo maligtas, pero hindi ka naman sumusunod. Pwede ba yun? Ililigtas ka ng Diyos, hindi ka sumusunod. Hindi naman pwede yun Kung pwede yun, di huwag na lang tayo sumunod. Ayaw na. Di ba? Huwag na tayo sumunod. Pwede pala yun Pwede pala yung, miski pa petek-petek ka, pwede. Di, huwag na tayo sumunod. Mag-iwahiwalay na lang tayo. Umasa na lang tayong ililigtas tayo. Pero hindi ganun Mananatili tayo sa Ebanghelyo Mananatili tayong pagiging alagad. At ibibigay ng Diyos lahat ng pagpapala. Ito sabi, Deuteronomy 6:24. At iniutos ng Panginoon sa amin na gawin ang lahat ng mga palatuntunan at matakot sa Panginoon Diyos sa ikabubuti natin magpakialanman upang ingatan niya tayong buhay gaya na sa araw na ito. So, ang Diyos pala bahala Kung matatakot tayo, susunod tayo sa lahat ng utos, magiging alagad talaga tayo, ililigtas tayo sa lahat ng ating mga araw. Bakit? Siya nga may hawak ng buhay Kahit malalaglag ka na dun sa Kaya nga sabi ni Lucifer kay Kristo, di ba? Dinala siya dun sa templo ni Solomon sa tuktok, pinakamataas na party Talagang dinala siya ng demonyo dun, may power Sabi sa kanya, o di magpatihulog ka na. Di ba sinasabi sa Salmo na yung sakong ng paa mo na hindi magugurlisan, sasaluhin ka ng anghel, ililigtas ka ng mga anghel, o patihulog ka na. Ano sagot ni Kristo? Huwag mong tuksuhin ng Diyos.